Wow, bagong Pilipinas na nga talaga. Salamat po sa Diyos. So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding nangyari na ikinagulat po nitong mga anti-Marcos, no? Tungkol po ito sa nagawa ngayon ng ating pamahalaan, mga sangkay, na halos hindi po sila makapaniwala kung papaano nangyari ito. Pag-usapan po natin yan. Ngayon, eto na nga mga sangkay. Ito po yung ikinagulat ng matindi nitong mga anti-Marcos. Kadalasan po sa mga anti-Marcos kasi mga sangkay, mga pro Duterte, halos sila na po ngayon yung ganyan mga sangkay, no? Kasi yung mga dilaw, medyo kalmado ngayon. Dahil hindi po sila inaaway ng ating pamahalaan. At nagugustuhan po nila ngayon yung pamumuno ni PBBM. So ngayon mga sangkay, eto na ang nangyari. Eto yung ikinagulat ng husto ng marami sa mga pro Duterte. Tayong mga pro-government mga sangkay, di naman na tayo nagulat kasi talagang ito yung ginagawa ngayon ng pamahalaan. Ayan. Ayon po kasi sa report, the Marcos administration increased its debt payments to 1.86 trillion as of end October, settling more than 90% of its programmed obligation for the year. Ang ibig sabihin mga sangkay, nakakabayad po ngayon ang Marcos administration sa mga pagkakautang nito. Aba, matindi to mga sangkay. Ayan o. Government settles 91.6% of debt service for 2024. Alam niyo kung bakit sila nagulat mga sangkay? Kasi sa maraming mga nagdaang administrasyon, madalas po nating nababalitaan ang pangungutang. Di ba? Isa nga po sa sinasabi nila mga sangkay, si PBBM daw po ay nagbayad sa mga inutang daw po ni Tatay Digong noon, which is, I don't know if you agree, mga sangkay. Kasi, alam nyo, natural naman na nagkakautang talaga yung maraming mga bansa, lalong-lalo na po sa World Bank. Nagkakautang po sila dahil nga po sa mga programs nito na ipinapatupad. So, mga sangkay, ang kinaibahan nga lang ngayon, instead na mangutang po tayo po ay nagbabayad ngayon sa utang ng Pilipinas. O ayan mga sangkay, tingnan po natin yung mga komento. Dito mababasa po natin, marami po ang gulat na gulat sa balitang ito. Hindi po nila akalain kung paano nangyari. O, sabi po ng isa, lapag ang resibo. Meron na nga pong resibo eh. Ito na nga po yung binabalita na po ng mainstream media. Alam po natin ang mainstream media talagang anti-Marcos po yan. Pero mismo sila, mga sangkay, nagugulat sa nangyayari ngayon. So malamang, DDS itong nag-comment at hindi po siya makapaniwala sa nangyari. Magandang balita yan. Sana tuloy-tuloy para at least nababawasan ang utang. Patingin ng resibo, sabi po nitong Lester mga sangkay. O, di ba? Marami po sa kanila ay nagugulat po talaga. Kasi napapahiya po sila ngayon eh. Hindi po nila akalain na ang kanilang sinisiraang gobyerno, madalas po sinasabihan nila na nagnanakaw, kurap, at kung ano-ano pa. Aba, iba po ito sa kanilang mga nakikita. Kasi kung kurap ang government, bakit nakakabayad sa utang? Diba? Hindi po ba ang kurap na gobyerno, utang lang po ng utang at wala pong nangyayari sa isang bansa? Pero ngayon mga sangkay, ito po yung good news. Nagbabayad ng utang yung ating pamahalaan. Minsan nga mga sangkay, napapaisip ako, aba, teka lang, saan nga ba kumukuha ng pera sila BBM? Eto na ba yung sinasabi nilang Marcos Wealth na hindi lamang po natin alam na ginagamit na? Well, isa lamang po yung palalaisipan mga sangkay dahil totoo po talaga ang Marcos Wealth. No? Totoong nag-i-exist yun, mga sangkay, sa maraming mga bangko sa buong mundo at hindi po natin alam kung anong gagawin dyan ng mga Marcos, kung ito na ba yun. Ngayon, sabi naman ng isa dito, dahil sa pagbenta ng gold reserves, sabi po ni Jess Tony, nabenta na yung gold. Magkano palitan? Ayan mga sangkay, hindi po nila matanggap yung nangyari. Ito po yung mga anti-Marcos. Sabi naman ng isa, isang katatawanan. Kita nyo na, ang pagbabayad ng utang ngayon, para sa kanila, ay isang katatawanan. Ganyan po I'm sorry for the word, but ito po yung madidescribe ko Wala po talagang kautak-utak, nonsense po talaga. Walang critical thinking mga sangkay, mag-isip
itong mga anti-Marcos. Dahil paano nangyari na magiging isang nakakatawa o katatawanan ng isang pagbabayad ng utang? Hindi po ba ang isang katatawanan kung utang ka ng utang at hindi ka nakakabayad? Sabi naman ng isa dito mga sangkay, good moves yan, good luck Philippines. Sabi naman ng isa, iniwan ni Duterte, puro utang. Sabi naman ng isa, mabuti na yan dahil kahit papano nakakapagbayan. Di ba? At alam niyo mga sangkay, kung babalikan po natin itong balita. Ayan. Mga nakaraang mga taon pa o mga buwan, nababalitaan po natin yung pagbabayad talaga ng utang ni PBBM sa ating, ng ating gobyerno. Kahit papano, isa-settle po itong mga malalaking utang mga sangkay. Ngayon, ito po yung balita. Nung nakaraang mga buwan, PBBM pinabilis ang pagbabayad ng utang. Isang malaking hakbang ang isinagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutok sa pagbabayad ng utang ng bansa na umabot sa 1.36 trillion hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang karamihan sa pondo, kumulang 67% ay napunta sa amortization o pagbabayad ng principal na halaga ng utang sa mga lokal na nagpapautang. Okay. Ayan ha. Ngayon, tingnan naman po natin itong balita mga sangkay. Gaano nga ba ito katotoo? Baka naman chismis lang to at wala po talagang resibo. Well, alamin po natin. Tingnan natin kung gaano katotoo ito mga sangkay kasi hindi po ito matanggap ng iba eh. Ngayon ayan po dito, Manila, Philippines, Marcos administration increased its debt payments to 1.86 trillion. Ibig sabihin, tumaas pa po ng husto ang pagbabayad ng utang natin. Ganyan po kalupit ang ginagawa ng pamahalaan ngayon mga sangkay. Hindi na po ako nagtataka kung bakit napapahiya ngayon yung mga nasa kabilang parlor. Tayo naman mga sangkay, neutral po tayo sa mga nangyayari. No, pero pagdating po sa mga ganitong klaseng balita, huwag natin itago. Sana nga ginagawa rin po ito ng mga DDS vloggers, hindi lamang po yung talagang pinapakita nila na sumasamba po sila sa isang politiko. Ibalita din po sana nila itong mga nagagawa ng ating pamahalaan. Kasi, mga sangkay, si PBBM lang nagbabayad ng utang. Ayan nag-increase pa raw po ang pagbabayad ng utang up to 1.86 trillion as of end October, settling more than 90% of its program obligation for the year. Data from the Bureau of Treasury showed the government raised its debt payments by 25.7% from 1.48 trillion, mula daw po sa 1.48 trillion in the same period last year. O ngayon, mga sangkay, anong say nyo dyan? Anong masasabi nyo? Diba, mga sangkay, totoo na nagbabayad ng utang ang ating pamahalaan ngayon. At kung mayroon man po, isa sa malaking nagagawa ng ating pamahalaan, ito po yung pagbabayad ng utang mga sangkay. Kasi, kadalasan ng mga naging presidente sa ating bansa, anong kanilang ginagawa? Lagi pong nangungutang mga sangkay. Eto ngayon, naiiba. Instead na mangutang, of course, may utang pa rin mga sangkay. Pero, ang kinagandahan dito, nag-i-increase po ang pagbabayad ng utang. Hindi po yung tipo nasasadlak po tayo sa pangungutang na hindi po tayo nakakabayad. Kaya nga kayo dyan, yung mga mahihilig mangutang, ayusin nyo yung mga buhay ninyo. Matuto kayong magbayad ng inyong mga pagkakautang. Gayahin nyo si PBBM. Nagbabayad po ng utang, hindi po puro utang na lang mga sangkay. No? Well, ano ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa good news na ito? Just